mga bayang katangyan, Cherry Tordos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Ayun. Yun. Eksakto yung punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Pinangangambahang sumipa ng hanggang 3 piso kada litro ang maaring maging pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa harap ng tumitinding digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Mismo ang mga kumpanya ng langis ang nagpahayag ng pangamba na hindi maiiwasan ang malaking oil price hike sa susunod na linggo. Sila yung nangangamba. Sila yung nangangamba. Tayo, chill-chill lang. Ito po ay batay sa kalakalan ng Mean of Platts, Singapore noong Lunes na sinundan kahapon ang pagtaas ng presyo sa buong mundo sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East at naglagay sa kawalan ng katiyakan. Dahil dito, nakaalerto ang Department of Energy sa pagsirit ng presyo ng langis. Kasabay ang apela sa industry players na magpatupad ng staggered fuel price adjustment, lalo na kung may bigla ang pagtaas ng presyo sa world market upang mabawasan ang epekto sa local consumers. Isyu ng bayan, katotohanan, por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners? Basa ang mga lansangan ngayon, no? Dahil sa mga pagulan na naranasan natin kahapon, lalo na sa gabi, malalakas kahapon na kumpatsero. Ikaw ba naulanan? Kaya nga medyo masama ang timpla ko eh. Ganon. Para hanggang magkakasakit ka next week. Parang ganon? Baka sa lunes ramdam ko may epekto na sa akin to eh. Talagang ang timing, ano? Kayo ba? Ganon din ba ang pakiramdam ninyo? Parang sisi natin din kayo? Ayun. Kanina kumbatsero, may nadaanan kami ni Bailon. Ngayon! Magnanay. Oo. Yung nanay, sinamahan yung anak niya papunta sa eskwela. Oo. At dala-dala niya yung bag nung anak niya, no? Oo. Pero at the same time, buhat-buhat niya yung anak niya.
Talaga. Siguro antok na antok pa yung bata. Binuhat na niya. Kailangan pumasok. Buhat na nung nanay yung kanya, yung anak niya. Talaga. Dahil sa medyo awang-awa siguro dahil naglalakad sila eh. o kaya baka nababagalan dahil antok-antok yung bata. O kaya tamad na tamad, ayaw pang pumasok. ayaw pumasok. Tama ka, kumbatsero. Sabi niya, Talagang halika na. bubuhatin. Talaga naman ang mga nanay. Ang mga nanay. Iba talaga ang mga nanay. Mga nanay. Mga nanay. Doktora Jessica D. Doktora Jessica Ikaw D. ba'y naghahatid pa ng bata sa eskwela? Ayan. Nagbubuhat ka rin ba ng kaya lang mas malalaki kay Doktora Jessica D. Kalalaki ng mga Lalo na si Doc. Doc Kenji. Doc Kenji. Naku, napakalaking lalaki. Ang laking mama. As kapogi. Kapogi pa. Pogi pa. Kayo ba mga textmates, mga text partners? Ang sabi kapag daw naambunan ka na ay kailangan ituloy mo na ng ligo. Maligo, yan. Para hindi ka sipunin. Totoo ba yun? Yun ba base sa karanasan? Ayoko mang maniwala nangyayari sa akin kumbatsero Nangyayari, kapag hindi mo iniligo. Iniligo. Tuloy-tuloy. Pero pag iniligo mo na, Wala. hindi natutuloy eh. Ayun. Kung sa inyo ganun din, effective gawin na rin natin. Pero pinakamainam, yung wag tayong naaambunan. Wag tayong nababasa. Arami yung kaya kailangan lagi na tayo may baong payong, may baong kapote, ayan pananggalang sa ulan at syempre lagi tayong ready. Yan. Kapag may mga lugar na babahain, di ba, kumbatsero? Yes. Tayo may kanya-kanya ng sariling karanasan. Di ba, yung naipakita ko sa inyong video nung nakaraan, tayo pinatikim kaagad ng baha dyan sa Espanya nung isang Biyernes, nung nakaraang Biyernes, di ba? Matindi. Yung isang birit lang Isang ng ulan. birit lang ng ulan talagang binigyan na tayo kaagad ng patikim sa maranasan natin ngayong tag-ulan. Kaya si District Engineer Art Gonzales nag-report kagad Sabi niya, Katunying, yung sinabi niyo sa amin ni Ka Jerry talagang minonitor namin. Yun daw mga debris na nahulog doon sa mga imbornal. Lalo na doon sa may Talayan, sa may Araneta. Tinutungkab na talaga daw parang dapat simento ganun. na raw, kumbatsero. Talaga, tumitigas. Tumitigas, pambira. Kaya wag po tayo nagtatapon ng kung ano-ano sa mga imbornal. Ayan. Meron tayo sinusubaybayan ng mga nakakaraang kumbatsero. Yung natatandaan nyo si... Uy! Bakit? Uy! Ba't nagpapalakpakan? Thank you. Yung ba dahil sa good news ni Attorney Reg sa atin? Yung ba yung good news ni Attorney? Mother! Ano ba yun? Nakarating na ba sa inyo, Mother? Talaga naman. Attorney Reg, Boss Jomay. Boss Jomay. Sir Jun. Thank you po. Maraming salamat po. Wala ba tayo dyan? Ito sinusubaybayan natin. Ito palang si General Gacha. Natatandaan nyo si General Gacha. Si Papa. Si Papa ay isasalang ngayon sa court martial. Naku. Sisimulan na yung hearing ng court martial sa araw na ito. At haharap din daw yung 2 junior officers. Wow. Ito ba yun? Ito. Na complainant. Ayan. Ito pala. Ang complainant pala si Max Collins. At ang tanong may bagong boyfriend? Yan pala si Max Collins, ano? Nung araw, akala ko si Max lalaki. Oo nga, ano? Babae pala si Max. Babae pala rin si Max. Dati Alvarado yan Kilala nating Alvarado naman, mula sa kontrabida ay naging bida ngayon si Max. Pero nasa taas yung balita dyan tungkol kay General Gacha. Mate Andy De Los Reyes. Yan. Kilala mo ito. Ito si General Gacha. Nasasalang daw po ngayon at ayon kay General Romeo Brownell Jr., ang AFP chief, parang siya mismo yung acting as the convening authority. Kanyang inapprove ang court martial proceedings
At ang sabi niya ay, "We Kami, Pong Pagong, have convened a special criminal court martial." ay magpupulong bilang isang court martial, isang espesyal. Special. Espesyal for the na- case stated. Investigation and trials are ongoing as of this time. Ang may paglilitis meron na. na pala. Ang investigasyon at paglilitis ay nagpapatuloy sa ngayon. Ang nagsabi pala niya na yung spokesperson ng Philippine Air Force na si Colonel Maria Consuelo Castillo. Mga babae, mga spokesperson sa Armed Forces. Sa AFP, yung buong AFP ay si Colonel Francel Padilla. Isa ring babae, spokesperson din. At di pala kanila nang inilipat na sa headquarters ng AFP. Sa Office of Ethical Standards and Public Accountability. At ang sabi niya ay, "Now! Ngayon. We respect whatever proceedings are being conducted right now." Aming ginagalang ang anumang mga proseso na isinasagawa ngayon. And we At kami, Pong Pagong, will fully cooperate with whatever requirements they may have to justify and fairly try the case. ay makikipagtulungan ng buong buo. Ang tanong siguro ng iba yan kanyang mga kaso sa court martial lang. Sa military court martial lang. Wala kayang ibang reklamo o kaso o pagdinig na gagawin sa civilian court. Hindi ba ganun din yung naitanong natin sa dating PSG na naabsuelto dun sa yun kaso ng pagpatay sa isang babae sa Davao. Naabsuelto siya sa military court. Ang tanong, hindi ba yun sasalang sa civilian court? Kung siguro dapat merong magpa-file ng kaso. No? O pwedeng ang gobyerno rin mismo, di ba gano'n ang ginagawa sa karaniwan. Parang ang gobyerno ang magfa-file ng bilang complainant. Lalo yun. Kaya nga nakalagay People of the Philippines versus ganito. Ito pala. Sabi ay this investigation is in tandem with the civilian court. May katandem. So ibig sabihin hindi lang military proceedings yan. Hindi lang military proceedings. Kung natatandaan ninyo, ito si General Gatcha. Kaya tinawag na General Gatcha. Matindi palang mandakma ito. Ay, grabe. At ang complainant dito ay hindi babae. Dalawang junior officers na lalaki. Pogi. Anthony Taberna. Oras po natin. Mr. Jelom Tang, lakyam chaplak hun 6:16 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Anan? Balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, June 18, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. BCDA nag-remit ng mahigit sa 5 billion pesos sa national government. Cash incentive ng mga lolo at lola sa Makati dinagdagan ng 1,000. Pangulong Bongbong Marcos, pabor na ipagpaliban ang barangay at SK elections sa Disyembre ayon kay Senator Coco Pimentel. Hindi pabor. Hindi raw pabor. Matindi. Pisong taas pasahe sa jeep nakaambahan sa susunod na linggo. PNP, may suspect na sa pagpatay sa empleyado ng Kongreso sa Quezon City.
DOTR target maglagay ng busway system sa Espanya, Quezon Avenue. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Umabot daw po sa 5.17 billion pesos ang nairemit ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa National Treasury noong nakaraang taon. Sa ulat ng Department of Finance, 2.04 billion sa kabuang narimit ng BCDA ay mula sa cash dividends na ipinasa sa Bureau of Treasury, ang pinakamataas na halagang naipasa ng ahensya o katumbas ng 80% nitong kita noong 2024. Bukod dito, nag-remit din ang BCDA. Konting yabang. Chairman Larry Paredes. Jim Paredes. Hindi, Larry. Larry. Chairman Larry Paredes. Si President, nagpunta rito eh. Si President. Si President Jake Bingkang. Oo. Kasama ba si Director Popoy Tarok? Wala eh. Hindi kasama. Hindi, nandito siyempre. Direct Popoy. Popoy. Bukod dito ay nag-remit din ang BCDA ng 3.13 billion mula sa asset disposition proceeds. Pinuri naman ni Finance Secretary Ralph Recto ang BCDA at tiniyak ang suporta ng DOF para mapataas pa ang halaga ng mga ari-arian nito na maaaring gawing mapagkakakitaan, trabaho at pag-asa para sa mas maraming Pilipino. Ayon pa sa kalihim, ang remittance ay pwedeng gamitin para sa pagpapatayo ng halos 2,000 silid-aralan, pambili ng fertilizers at iba pang programa ng pamahalaan. Ayos! Chairman Larry Paredes, President Jake Bingkang at Director Popoy Tarok. Ayun. Yan ang nagdala. Yun ang nagdala. Yung sa dulo. Congratulations! Alas 6:24 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Good news sa mga senior citizens sa Makati. Ito yung makaraan dagdagan na 1,000 piso ang taunang cash incentives ng mga senior citizens simula sa Hulyo. Kaya marami ang gustong maging senior citizen na kaagad eh. Oo. Di ba? Tama. Sa dami ng mga benefits. Totoo yun, pambatsero. Nilagdaan na po ni Mayor Abby Better Binay ang bagong ordinansang naglalayong palakasin ng suporta para sa mga nakatatanda sa lungsod. Sa ilalim ng City Ordinance number 2025-104, makatatanggap ng 4,000 piso ang mga nasa edad 60 to 69. 5,000 naman para sa mga habang tumatanda namamahal. 5,000 naman para sa mga edad 70 to 79. 6,000 para sa mga nasa edad 80 to 89. Samantalang para sa mga nasa edad 90 to 99 ay 11,000 pesos. Para naman sa mga seniors na ang edad ay 101 pataas, 12,000 ang madadali ninyo. Kasi nakahingi na kayo ng 100,000 eh. Nabigyan na kayo ng 100,000 nung inabot na 100 eh. Pero kung 200 ang edad po ninyo, manalangin naman kayo. Sabihin nyo sa dakilang lumikha na, Ama, mukhang nakalimutan mo na ako. Kung 200 na. Masyado nang maedad yun. Ipamamahagi daw po ang nasabing cash incentive sa darating na Hulyo at Disyembre ngayon taon. Ang mga sentenarya naman o ang mga umabot sa edad na 100 ay makatatanggap pa rin ng 100,000 cash gift at plaque ng pagkilala. Talagang sa panahon ngayon kapag yung 70 years old, bata pa rin. Bata pa. Pag sinasabing, tulad ni Papa Jun, si Ka Mariano Arrive Jr. na pumanaw ho nitong Father's Day, 70 anyos. Katuwing may mga makakapag, bata pa. Bata yun. Yun talaga ang reaction ngayon. Ganun na reaction ngayon. Kaya yung edad naman ni Mr. Jalom Tang, ay nako lalo na 85, tumatakbo pa. Kakaiba naman 'yon, ano? Aya Jalom Tang, Laktiam Yapchit hun 6:27 ng umaga. Yun.
Posibleng i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang pagpapaliban sa barangay at SK election sa susunod na taon. Ito po ay ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Pimentel na nagsabing nais ng Pangulo na matuloy ang eleksyon sa December 1 batay sa kanyang narinig nung nagsagawa sila ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Una nang niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa Bicameral Conference ang panukala. Pero hinaharang naman ito ng batikang election lawyer. Talaga naman. Na si Attorney Romulo Macalintal. Na nagsabing, the law of the heart Is love. Ayos ba, Attorney Mac? At iginiit. May sinabi rin pala siya iba. Na ang naturang pagpapaliban sa barangay at SK elections ay unconstitutional. Ayun. Batay sa panukala, ililipat ang petsa ng eleksyon mula sa December 1, 2025. Gagawin na itong November 2026. Marami kasi ang mga nangangako kapag eleksyon, pinapangakuan ng mga kapitan na ipapopospon ang barangay at SK elections. Ibig sabihin ay extended yung kanilang para ma-extend term. ang kanilang term. At yung iba naman doon ay siyempre pagka walang eleksyon, walang gastos, may kita pa. Ayun! Tinan mo nga naman. Yun ang problema. Kaya kung ganyan din lang na lagi na lang ipopospon yan, tanggalin na yan. Tanggalin na, ipa-point na lang yan. Pa-point na lang yan. Para wala nang gastos. Wala nang gastos. Saka pagka naghalal ka halimbawa ng mayor, parang binigyan mo na siya ng responsibilidad na talaga na rin ng mga barangay chairman. Oo, ganun na lang. Total naman inahalal yung mayor. Tuwing mag-eleksyon na lang, papalapit ang barangay at SK elections, laging ganito ang nangyayari. Saka sabay, dapat sabay. Yung kung ano yung umpisa ng term ng mayor, isabay na rin. Isabay na rin para pagka bagong term ng mayor, i-appoint na rin niya yung kasama niyang barangay chairman. Ano? Payag ba kayo doon? Payag ba kayo doon? Taas ang kamay, ng payag. Alahati lang tinas eh. Abiso po sa mga commuter, posibleng tumaas ng piso ang pamasahe sa mga pampaserong jeep sa susunod na linggo. Konsol ito ng big time oil price hike na inaasahang masusundan pa dahil sa sigalot ng Iran at Israel. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, 1 peso across the board ang maaaring payagan sa taas pasahe sa jeep pero walang dagdag para sa succeeding kilometer. Pinag-aaralan na rin nila ang posibleng taas pasahe sa mga provincial bus pero humihingi pa sila ng kwenta kung magkano. Wala pa naman anyang magiging paggalaw sa pasahe sa Metro Manila buses. Ayan na. Kaya't kapit! Paghandaan natin yan. Kapag tumaas ang gasolina, talagang lahat yan. May chain effect na. Hindi lang sa pamasahe. Kundi pati sa presyo ng mga pangunahing bilihin yan. Pati sa kuryente na pagkamahal-mahal na. Susunod! Dito po. Uy, meron na raw natutumbok na suspect ang PNP. Dito sa isang opisyal ng Kongreso na binaril, patay, nung Father's Day, kasabay ng birthday ng kanyang anak. Grabe yan. Alamin natin yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Sa mga taga-barangay Quirino 2 Quezon City, abay lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon at ang mga cellphone. At andyan, pag-alagala ang ating malakas agent, mamimigay ng limpak-limpak na salapi. Yun. Meron pang tawag niya doon, naimbag nga bigas. Meron dalang bigas at groceries at t-shirt. Lakasan ng mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehin sa araw na ito. 6:31 ng ating oras. Kakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hi! Maganda morning. Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is
Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Siguro, Balita. kumbachero, itanong na natin sa ating mga taga-subaybay. Aha. Sang-ayon ba kayo na ipagpaliban ang eleksyong pambarangay at Ayan. SK? Kasi Sige nga. mapupunta na sa lamesa ng presidente yan eh. Napagtibay na po ng both houses of Congress ang pag sinabi ng Pangulo, ayos ako. Oo. Pagka ganun, ay hindi na tuloy. Pero Oo. pag sinabi ng Pangulo, hindi, tuloy. Oo. Ibibito niya ngayon yung napagkaisahan na yon ng mga senador at kongresista. Yun. Kayo ba, mga textmates, mga text partners, Yan. para ba sa inyo, dapat bang i-postpone na naman? yan. Ha? Oh, yeah. Sa tanong pa lang Parang galit, ha? Parang galit na Oo. Ang barangay at SK elections, Yan. sumali ho kayo sa talakayan. Pwede kayong mag-message dito sa ating YouTube at sa Facebook at sa ating text line. Nasaan na ba yung text line natin, Mother? Mother. Hindi na natin bibisita. Puntaan nga natin yung text line natin yung na yan. text line natin na yan. Yung At palang gastos sa barangay at SK elections, napakalaki din, malaki rin. Oo. Napakalaki din ang gastos dyan. Kaya Grabe. nga kung ganyan din lang pagdesisyonan na natin, Oo. pagkaisahan na natin. Oo, kung saka- ano bang dapat gawin diyan. Saka nga, baka obra, total naman, mahilig silang gumawa ng batas, baka obra, i-appoint na lang yan. Oo, gawin na lang nang hindi na gastos. Wala na tayong gastos. Oo. Wala ganun nang na lang. billion din di ba? Billion. Ito, 0995 Oo. 257 6399. Yan ang atin. Pwede po Ayun. kayo mag-message dyan, mga kababayan. Oy, sa mga babiyahe nga pala, sa may mga flight ngayon, dapat andun pa rin tayo kahit maganda na may marami ng improvement sa airport natin. Dapat ganun pa rin. 3 hours before the flight, kapag international, dapat andun ka na. Nung nitong nakaraang bumiyahe ako kumbachero, Terminal 1, ang ganda ngayon ng Terminal 1, yung pagbaba mo pa lang sa galing ka sa Skyway, bababa kang ganon. Dati hindi mo makita yung airport Dahil merong doon sa yung unang ginawang parking dati, 'di ba sa harap. Yes. Ngayon ang linis na nun. Malinis na. Ang luwag pala ng lugar na 'yon. Oo nga eh. Pag tiningnan mo parang may football field doon na Ang luwag biglang ngayon. tumubo. Ang luwag, wala na yung parang tinanggal din yung waiting area dun eh. Hindi kaya pwedeng gawing terminal na yung terminal na rin ulit yon para Extend yung terminal, Di pa may mga lugar na gano'n ang terminal nila, magkabilaan yung mga meron. terminal. May mga airport na gano'n eh. Meron kumbachero. Para hindi nagsisiksikan do sa Terminal 1 natin na pinakauna yan eh. Hindi ba kumbachero yung Singapore? Alam mo ba Singapore ngayon, nagtatayo na sila ng Terminal 5. Tinan nyo na yan. Napakalaki na ng Singapore Airport pero Oo nga eh. nagtatayo na naman sila ng bago na terminal. Iba talaga kapag malaki yung kasi andyan ang tao maghihintay ng pagkatagal-tagal sa kanilang flight eh. Doon pa lang Kailangan kumbachero sa mga business transactions yan. Ibig sabihin yung mga may standby, kumakain. Ayan, Ay napakalaking kita na ng operator doon, kumbachero. Totoo yun, no? At yung operator naman, magbabayad naman sa gobyerno Sa ng gobyerno, mahal. yun. Tulad ngayon, yung kontrata nila. NIC, nagbabayad sila ng malaki sa gobyerno. At yung ano doon, yung pinangyarihan ng aksidente, Oo. yung nag-sudden na unintended acceleration. Oo. Dati kasi, di ba, pinuna natin yung parada, Oo. paharap, Ngayon, paharap sa ganun mga pasahero. Oo. Ngayon, nakaayon na rin sa kalsada. Hindi na ganun. humaharap na Dapat gano'n. naman ganun. Oo. Actually, ganun din sa Terminal 3 ngayon eh. Oo. Nakaayon sa Terminal kalsada. 3 dati Nakaayon ganun sa na. kalsada, Yung oo. kayang Terminal 2. Yung Terminal 2 dati ganun din yun. Pag ganun din. Haharap din sa mga pasahero. Oo. Dapat ayusin na rin yun. Hindi ko pa Mukhang nabiyahihan. wala nang ganun, kumbachero. Inayos na nila. Sa Terminal 2 kasi tuloy-tuloy na yung curbside kung tawagin nila na ganyan eh. Wala nang yung titigil ka para bumaba.
ikakanan ng konti na nakaharap doon sa lugar ng mga pedestrian. Wala na. Para hindi wala na Ayun. ganong klase ng danger. Para ligtas na lahat ng mga pasahero. At siyempre, kapag maglalagay pa rin ng bollard dyan, kailangan yung matibay na. Oo naman. Hindi yung maupuan mo lang tumba. Matutumba. Oo, Ay, nako. Alas 6:42 ang ating oras. May person of interest na ang PNP sa pagpatay sa empleyado ng Kamara noong Father's Day sa Quezon City. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief General Nicolas Torre III kasunod ng apela ni House Speaker Martin Romualdez sa PNP at NBI na kaagad na lutasin ang kaso at bigyan ng hustisya ang pamilya ng biktimang si Director Mauricio Pulsin, Chief ng Technical Staff ng House Committee on Ways and Means. Ay kay General Torre, patuloy ang kanilang investigasyon at manhunt operation sa mga suspect at umaasa sila na mareresolba ang kaso sa lalong madaling panahon. Tiniyak pa ng PNP Chief na may lead silang sinusundan sa pagpatay sa 63 anyos na biktima na binaril ng malapitan ng dalawang suspect sa kasagsagan ng birthday party ng anak noong sa isang subdivision noong linggo ng hapon. Nung tumatakas daw ito kung batsero ay pinaputukan pa yung mga gwardye ng subdivision. Mukhang may tinamaan pa ron na gwardye. Saan kayang subdivision yan Dito mismo? sa may yung sa may papuntang Fairview sa gawing kaliwa. Carmen ba yun? Carmen. Oo, yun. Yung subdivision na yun. Oo. Doon sa lugar na yun. Dahil may dyan may magandang events place dyan Meron sila. Pero gated yung lugar na yun. Tinan yun, nakapasok. Totoo. Nakakuha pala ng ID raw. Talagang pinagplanuhan. Pinagplanuhan to. At ang isa pong angulong tinitingnan dyan sa negosyo. Hindi sa kongreso, no? Dahil meron siyang diagnostic, ano ba yun? Parang mga medical supplies. Medical supplies. Medical supplies. Go, go, go! General Torre at saka mga taga-PNP, dapat tayo mapanagot ang may kinalaman dyan. 6:44 ng umaga, pinag-aaralan po ng DOTR na gayahin ng EDSA busway sa iba pang pangunahing lansangan sa Metro Manila, partikular sa Espanya Boulevard sa Maynila hanggang Quezon Avenue sa Quezon City. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, sa tingin nila ay masigit na kailangan ng busway sa Espanya hanggang Quezon Avenue dahil walang bus na nagsisilbi sa mga commuters, lalo na sa mga estudyante. Oo. Kinabahan tuloy yung mga jeep Oo, ayan, ruta ng jeep yan. Kinabahan tuloy yung mga jeep dito sa report na. Sinabi ni Secretary Dizon na may ginagawa na silang feasibility study at inaasahang matatapos ito sa susunod na taon. Pansamantala itong patatakbuhin ng gobyerno bago ito i-turn over sa pribado. Nga pala, ayan sa Espanya, no? Espanya sa Quezon Avenue. Quezon Avenue. Ito kayang EDSA talaga di ba, nung pa tayo nagtatanong na kung may plano ba talaga, meron bang in the immediate on the near future na magkaroon ng elevated EDSA. Di ba may kulit-kulit natin dyan. Lagi tayo nagtatanong dyan. Napaasa kasi tayo ni Ninong Oo, si RSA. Sabi niya, pwedeng patungan niya ng isang EDSA Kaya nga dahil nadaan ako kanina kung batsero, biruin mo yung alas 5 ng madaling araw. Gano'n nakadami ang sasakyan sa EDSA. Grabe. Gano'n din naman din sa Commonwealth, Commonwealth Avenue. Kailangan na hutaan natin ng dagdag talagang kalsada. Naalala ko rin tuloy itong yung sa Bangkok, yung elevated walkway nila na dapat gayahin na rin natin. Iniisip ko yung, di ba dati may proposal dyan sa EDSA? Meron. Yung gilid. Oo, Secretary Vince Dizon, tingnan nga ninyo yun. Ang alam kong nagpo-propose yan dati, si Secretary Jerry Acosar. Si Secretary Jerry Acosar, pinopropose niya yan sa MMDA. Kaya lang, ilang lumipas na ang napakaraming taon, hanggang ngayon proposal pa rin. May feasibility study na ang totoo nun, mga kababayan, kapag nakita nyo yung drawing, kasi gumagalaw nakita natin yung gumagalaw na tawag doon, 4D. 4D. 4D presentation.
Sasabihin mo, makapaglakad na lang mula Monumento hanggang Pasay eh. Oo. Dahil parang airport ang dating eh. Yung may mga walkalator. Walkalator, tapos yung may ibang portion na aircon. May portion na- may portion na hindi aircon. O kaya meron ding may proposal na yung itaas gawing bike lane naman. Bike lane, Pwedeng doon magbibisikleta. Oo. Kapag gano'n ang ginawa dyan, palagay ko mababawasan ng traffic dyan. Maglalakad na lang ang mga tao. Dahil nga sa komportableng, convenient maglakad. Maglakad na kung may bubong naman na hindi ka mababasa pag umulan, hindi ka mainitan. Pag nahinto-hinto ka, may mabibili ka doon. Oo, di ba? Gano'n naman yung mga style sa mga kahit sa ibang bansa eh. Secretary Vince, pakitingnan nyo nga yung idea na yon. Hindi man buo, 'di ba? Hindi man buong EDSA, doon lang sa mga pwedeng lagyan. Na katulad nga nung ginawa sa Bangkok na nasa ilalim lang nung MRT nila. Tapos talagang walang kahirap-hirap po. Walang kahirap-hirap. Halimbawa, kung ikaw ay nasa Quezon Avenue, pupunta ka ng Cubao, sa atin, lapit lang yan, masasakay ka pa. Doon lalakarin mo na lang yan. Di ba? Oo. Actually, yung pagpunta mo pa lang sa sakayan, pagod ka na eh. Kung may Tapos pag-aabang pa sa tagal. Samantalang kung lalakarin mo, ang lapit lang. Mas mabilis pa. Yun. Baka sakaling may mga lugar kasing na hindi parang mahirap lagyan. Pero may mga portion lang, portion. Doon naman sa Bangkok ganun din eh. May mga hindi naman dire-diretso rin yung mga elevated walkway nila. Gayahin na lang natin. Pwede naman tayo manggaya, huwag tayo mag-isip. Mario Mas madaling mangopya. Kesa mag-aaral ka pa. Alas 6:48 ang ating oras. Naiipit ang COMELEC sa mabigat na pagdesisyon hinggil daw po sa paghanda sa barangay at SK elections. Ito'y hanggat wala pang desisyon si Pangulong Bongbong Marcos kung ibibito o pipirmahan ang panukalang postponement. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, binanggit nito na nahihirapan silang magdesisyon kung ano ang isasama sa procurement para sa eleksyon at ano ang ipagpapaliban na lang. Sir Angel, may mga bagay kaming kinakailangan itigil dahil masasayang. Halimbawa po Sir Angel, tulad ng mga indelible ink. Kapag tinuloy namin Sir Angel ang pag-procure niyan at na-deliver sa amin, tawag natin dyan, touch move ka na, hindi mo na pwedeng maibalik yun, sapagkat Sir Angel, baka po kasi matuyo yung mga, o kaya mag-iba ang chemical, magkaroon ng chemical reaction. Yun, tama. Pero pagka natuyo yun sa loob ng 6 months, Chairman, baka substandard yung bibili nyo. Yung ballpen ko nga 3 taon na, hindi pa natutuyo. Yung kilometriko? Yung kilometriko, oo. Talagay ko naman hindi naman na baka may ibang gamit na pwedeng masira, pero yung incredible ink. Umakyat sa 289th place ang Bloomberry Resorts Corporation sa 2025 Fortune Southeast Asia 500 list. Ito pong Bloomberry ang operator ng Solaire Resort Entertainment City, Solaire Resort North at Solaire Online. Aba, may online na rin pala Solaire. Umakyat ng 18 pwesto ang korporasyon mula sa 307th place noong 2024 matapos makapagtala ng mataas na kita mula sa pinakabagong property nito sa Quezon City. Ang Fortune Southeast Asia 500 ay niraranggo ang pinakamalalaking kumpanya sa rehiyon base sa kanilang kita. Tampok sa listahan ang mga kumpanya mula sa Cambodia, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga Pilipinong humihiling na makauwi na ng Pilipinas sa gitna ng bakbakan ng Israel at Iran. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, sa kasalukuyan ay 109 OFWs na nagpahayag ng interes na ma-repatriate. Nakaalalay naman niya ang ahensya sa mga apektadong Pilipino, kabilang ang mga nasaktan sa pag-atake ng Iran sa Israel nitong weekend. Tiniyak naman ng DMW na kumikilos ang kanilang ahensya para sa koordinasyon ng repatriation, ngunit aminadong pahirapan ito dahil nananatiling sarado ang airspace at mayroong airport restrictions sa conflict zones. Umabot na sa 7 ang bilang ng mga Pilipinong sugatan sa Israel dahil sa ganting airstrike ng Iran.
Sa pinakahuling datos ng Philippine Embassy sa Israel, isa sa mga ito ay nasa kritikal na kondisyon, isa ang bahagyang sugatan at 5 ang nakalabas na ng ospital. Halos 50 namang Pilipino sa Israel ang nasira ang tirahan at 63 ang nabigyan ng tulong. Alas 6:51 ang ating oras. Congador Plato, Congador, magandang morning. 100 Chinese nationals na nasa custody ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration ang ipinadeport pabalik sa kanilang bansa. Ang naturang mga Chinese nationals ay naaresto sa 4 na magkakahiwalay na pagsalakay sa mga hinihinalang Pogo Hub noong nakaraang taon. Kasama kaya dito yung pinag-aawayan ng 2 opisyal ng immigration? Ang tindi pala ng bakbakan dyan ng mga matataas na opisyal ng immigration, ha? Dapat may may tumayo na sa gitna yung dalawa na yan eh. Oo, dapat. Si Commissioner Anthony Viado. Viado, tsaka yung si assistant ba yun? Deputy Commissioner Repiso. Gilbert Repiso. Oo. Wala naman tayo na-interview sa dalawa na yan eh. Oo, wala. Wala tayo na-interview pero nagpapadala ng mensahe si Deputy Commissioner. Bigyan niya naman kami ng pagkakataon makasagot. Sabi ko, ano ba sasagutin dito? Wala namang sinasabi yung kabila. Pero binabasa kasi natin yung mga nasa dyaryo. Nasa dyaryo. Nag-aaway nga eh. Matindi away kumbatsero eh. Kaya maganda yung tanong mo eh. Ano ba pwedeng gawin dyan ni Secretary Boying Rimulya? Siguro, ganito na lang ako, Secretary, kung po pwede lang ha. Kung pwede silang magkasundo, but without compromising, kung meron namang mga katiwalian talaga, either way, hindi naman pwedeng amanos na doon kung may katiwalian. Pero kumbatsero, kung ayaw pa rin magkasundo, maghiwalay na sila ng landas. Oo. Maghiwalay. Pareho silang malis. Nadadama yung organisasyon Siyempre, kailangan kapag na-align ka sa kabila. Pag-iinitan ka ng kabila. Pwede ba naman yun? Yung mga tao nagtatrabaho lang yung karamihan dyan. Tsaka kaya nga may commissioner, may deputy commissioner, dapat nagtutulungan yan. Hindi yung sila yung nagbababag sa taas. Tapos mamata-mata lang yung mga tao ng immigration. Sa dami ng trabaho ng immigration. Nako, sinabi mo pa. Gawin kaya dyan yung ginawa ni RSA na tungkol doon sa e-gates. Nag-aaway kayo sa e-gates. Ako nabibili. Gayon kaya gawin ni Secretary Boying Rimulya. Nag-aaway kayo. Sibak kayong pareho. Malis kayo dyan. Maglagay tayo ng bago. Hindi kayo magkasundo. Nako po, inang. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Si Nanay Benny kaya, baka naman nagwawalis-walis pa rin po kayo dyan sa bakuran. Wag na. RH25, Grace Anzano, Coming Grace! Yes, Jerry, ating mabasa rito ngayon sa buong Central Luzon. Napakalakas ng buhos ng ulan sa katunayan nga sa bahagi ng bayan ng Baler. Maaga pa lamang nagpaanunsyo na ng pagkansela ng pasok sa lahat ng antas ang punong bayan ng Baler si Mayor Angara. Maging ang mga karatig lalawigan ay pinaalalahanan na rin ng Office of the Civil Defense. Sa ngayon, binabagtas ko ang kabaang lansangan mula Nueva Ecija patungo ng Aurora. At kahapon pa lamang ang nakita nating pagbuhos ng ulan simula pa kagabi ay inaasahang magdudulot ito ng mga pagtaas ng tubig. Ang bahagi ng Pampanga kung saan dumaras ang ilang mga bababang lugar ng mga problema sa mga paaralan na hindi pa rin magamit ang kanilang mga eskwelahan tulad sa Macabebe, Santo Tomas at bahagi rin ng Ninalim. Ilang bayan din sa Bulacan ang hindi rin magamit ang kanilang paaralan dahil sa mataas ng tubig at sa baha. Kung magpapatuloy sa loob ng 2 araw ito, ating Jerry, posibleng bababa na naman ang mga tubig mula sa Sierra Madre. Tututukan ngayon ng Department of Public Works and Highways ang mga kahabaang lansangan, lalo na sa bahagi ng Karanglan patungo ng Santa Fe at itong National Highway mula Nueva Ecija
hanggang sa Aurora. Yan, sa ating ngayon ka Jerry, ang ating update. Ito, RH25, Grace Verson Pano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating Grace, may nagtatanong dito, ikaw ba taga Nueva Ecija daw pa talaga o taga Aurora? Adopted. I am adopted daughter of Nueva Ecija. Ayun. 5 years, I stay in Nueva Ecija. Ayun. And I am born naturally in Born and raised in Aurora. Aurora. In Aurora. Magkarugtong lang kasi yan. May kunya yun, may lugar dyan sa pagkagaling ka Nueva Ecija. Pag papunta ka ng Baler, may madadaanan ka na sa Nueva Vizcaya ka na, hindi ba ating? Tama, yung Castañeda. Kasi Castañeda. nakaungos yan eh. Nakaungos siya sa nakausli. Yes. Oo. Pag dumaan ka ganun, oh, yun, nasa Aurora na ako. Aurora. Tapos natunto. Teka, ba't Nueva Vizcaya na to? Maya, Aurora. May nakausli na parte ng Castañeda. Ayun. Dapat naiintindihan din natin yung geography niyan. Salamat, ating Grace Sansano. Okay, back to you, Humbay. 6:59 ang ating oras. Hating-hati ang mga texters natin Totoo ba? May mga nagsasabing, dapat ikansilahin na yan. Pero sabi naman dapat ituloy ang barangay elections dahil kasama na yan sa budget ng gobyerno. Sabi ni Donald Aguila. Sabi naman ni Wendy Palubos, dapat ituloy po eleksyon para mapalitan yung mga konsihal na patulog-tulog. Ayun. Sweldo lang ang binabantayan. Ayun. Bakit ba urong-sulong ang gobyerno natin dyan sa barangay election na yan? Sabi ni Rogelio Solimen. Ayun. Pero may nanalo na. Meron na. Diyan sa Project 2 and 3 QC. Diyan kaya gusto rin nilang i-postpone ang eleksyon. RS6 Sherwin Alvaro. Go, go, go! Anthony Jerry dito sa Project 2 and 3 sa Quezon City sa Barangay Quirino 2A. Tignan mo naman na mukhang hindi sila mahati. Mukhang gusto nilang suspindehin ang klase dahil makulimlim. Tinatamad na naman Kapapasok lang May announcement na. May announcement na. Walang pasok. Yung mga hindi nag-enroll. Ayan. Yung mga hindi nag-enroll. Wala kayong pasok. Huwag kayong mangarap. Kasi hindi naman kayo nag-enroll. Yan bang, bakit ba, itanong mo nga dyan sa mga kakilala mo dyan, ba't ba tinawag na Project 2 and 3 yan? Ayan. Project 2-3. Ayan, malaman natin. Sige Project nga. 2 and 3 kasi kasama dito yung susunod dito yung Project 4. Yung Project 6 ang nahiwalay kasi Ba't walang Project 5? Tsaka Project 1. Oo nga, no? Ba't 2-3 ka agad? Pero itong 2 and 3 kasi ito yung Barangay Quirino na pabahay dati ni dating Pangulong Quirino sa allotment ng mga pabahay para sa mga taga-gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno noong panahon ni dating President Quirino. Yan ba yung Escopa? Malapit din yung Barangay Escopa. Project 4 yun Yung sa may Escopa. Project 4 na yung Barangay Escopa. Yung 2-3, anong landmark ng 2-3? Anonas. Malapit sa Anonas. Papunta na ng... bahagi pa ng... Iba pa yung Barangay Anonas, tapos iba pa yung Barangay... yung Anonas isang major thoroughfare. Yan, isang major street yan dito sa bahagi ito ng east side ng Cubao. Yan, no? So, papunta na to sa may bahagi ng Marikina. Papunta doon sa papuntang anong tawag dito, yung sa Central Police District Headquarters. Papunta sa lugar na 'yon. Ayun. Sa EDSA yun, no? Sa may bahagi ng EDSA, yun yung bahagi ng Kamyas at Kamuning naman kung tawagin. So, pag tumawid ka ng EDSA, patungo ka na ng Kamuning. Pag nandito ka naman sa east side, nandito ka naman sa Kamyas, yung West Kamyas, Barangay West Kamyas. Sa likod ng Barangay West Kamyas, andito yung Barangay Quirino at andito na rin yung Project 2 and 3. At isa sa mga proyekto, eto, tignan natin yung pabahay dito. Yan, tignan mo naman, ang ganda-ganda ng pabahay. Hindi ba ito pabahay? Hindi daw pabahay yan. Pinatayo namin ito. May townhouse. Pero mo nakikinig sa DZRH? Ang mga pabahay yung gano'n. Ayun, turo mo. Ayan yung ganyan yung pabahay. Ayan yung
Ito to yung single parang loaf type na isang palapag lang pero pwede mong lagyan ng loaf sa second floor. Ito, hindi, bago na yan. Ito yung mga Ano yan? Ano yung mga parang may padulasan? yung mga padulasan nasa Ay. Hindi, Padulasan ng ano? hindi yung bubong, mga tinan mo yung bubong nila. Yun, parang padulasan yung bubong. Oo. Yung bubong po parang padulasan yung kasi ganun lang. Na 1960s yun, mga ganon. Ah. 1969 yata ito nung ini-award dito. Ganon. Yun. Pero ito, mga modern na ito. Kaya tingnan mo, hindi crowded dito. Kasi tayong tatlo lang nandito. Tayong tatlo. Ayan, hindi kami dalawa, tapi Kuya Eric, yung ating cameraman. Ayan, Mami, magandang umaga. Lagi kayo nakatuning sa Disney. Yes! Ayan, tignan mo naman yung radyo niya. Nagising ako ng 4 o'clock, nabukas na ako ng radyo. Kaya ang ano ko, si Angelo. Si Angelo. Jen, yun ang ano ko. Tapos, hindi ko na yung pinapatay. Papatayin ko lang yan, 10 o'clock na at napatreatment na ako. Ganon. Nagpapa-treatment ng buhok. Yan, tignan mo. Ano ba? Hindi raw. Tuhod. Kala ko, Bakit? Ano daw problema sa tuhod? Sino to? si Anthony po. Hello, good morning ho. Good morning po. Morning po. Ano ang problema sa tuhod? Bakit? Papagamot mo? Depende. Napag-uusapan yan. Depende. Depende. Sabi mo kasi treatment Pagpa-treatment po ako ng tuhod ko kasi minsan yung may parang injury yung tuhod ko, gano'n. Sorry po. Tagal na eh. Matagal na. Oo, gano'n. Arthritis pa. Arthritis. Sabay-sabay na. Na. Alam ko gagaling kayo. Gagaling. Gagaling. Lalakas! Dahil kayo, pakita mo yung radyo niya. Yun yung Ay. radyo, Yun. Yan, Nga dahil naman. kayo nakikinig ng radyo at kayo aming tagasunod sa DZRH, kayo'y gagaling na. Ay, thank you. Gagaling. Basta nakahawak ng 1,000. Yay! Gagaling na. At syempre, may kasama pa yan na DZRH na imbag na bigas. At syempre, meron pa yung kasama grocery. Okay. Yan, mabigat po ha. Baka yung inyong tuhod mangulaylay. Ito pa. At dahil kayo papasok na, yan mamayang alas 10, meron na kayong uniforme ng DZRH. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Pati yung mga kamag-anak nyo. Wag na. Nahiya. Hindi na balato. Ayan. Sa mga nais mo natin ng 1,000 pesos sa akin butang sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo arts number 6, Sherwin Batal Faro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang Project 1 daw ay sa Rojas District. Sabi ni Kuyang Chris Nulod. Ayun, oo. Alam na mga matatanda talaga yan, ang mga may edad, ano? Kuya Chris. Yung isa kong batyero, yung Bago Bantay. Yung Bago Bantay, alam ko, isang project yan eh. Ano, Project 7. Parang, hindi, yung sa tapat Project yung 8. Project 7. Yung Project 8, doon sa likod, sa may Bahay Toro. Ayun, oo. Yung Bago Bantay, yung likod ng SM na yan, parang yun yata yung Project 5. Hindi ba bihira natin marinig ang binabanggit ng Project 5. Kasi wala talaga Project 5, hindi na natin inabot. Yan daw yung original na Project 5. Sabi ni Ernie Kaok, ang Project 1 ay yung sa may Barrio Obrero at Project 5 naman ay yung sa may Kamyas Kamuning. Totoo ba ito? Sino yung sabi? Si Ernie. Hindi, tanong natin kay AI. Tanong natin kay AI. Yung Project 1, ito, Project 1 is located in the vicinity of the current Quezon City Hall. Ayan, iba-iba sagot ninyo. Iba-iba, ano? Oo. Minsan nga, ipalinaw natin yan kay Mayor Joy kung alam. Oo nga. Mayor Joy. Oo nga, para alam natin yung mga project na yan. Ang alam ko talaga, Project 4, ayan, sikat yan, nababanggit lagi yan. Project 2, 3, kasi sa mga biyahe sa jeep, nakikita yun, nakalagay di ba? Biyaheng Project 4. Yeah. Project 2, 3. Ayan. Project 7. Project 7. Yung Project 7, tagal kong tumira dyan. Project 7. Kaya nga Thank you sa lahat ng mga taga-subaybay ng DZRH at sa sinuwerte sa araw na ito.
Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 18 ng Hunyo 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Presyo ng langis. Pinangangambahang umabot ng 3 piso kada litro ang increase. Pisong pasay sa jeepney namumuro rin sa susunod na linggo. Mahigit 20 opisyal ng Pilipinas na ipit sa Israel sa harap ng tumitinding conflict sa Iran. COMELEC, nangangailangan ng dagdag pondo kapag ipinagpaliban ang barangay at SK election sa Disyembre. Mga pulis na heavyweight. Ayan. May 1 taon para magpapayat. Dating Congressman Arnie Teves sasailalim sa major surgery matapos na mamaylipit sa sakit sa tiyan. 6 na taong gulang na bata patay sa hataw ng kahoy ng nanay Naku sa Basilan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:10 ang ating oras sa detalye ng mga balita. Isang 6 na taong gulang na batang babae ang nasawi matapos hambalusin ng kahoy ng sariling ina bago isinako matapos umalis ng bahay nang walang paalam. Ito po'y nangyari sa Lamitan City sa Basilan. Ayon kay Brigadier General Romeo Macapas, Barm Police Chief, umalis ang biktima ng bahay at sumama sa pinsan nito para bumili ng gulay nang hindi nagpaalam sa ina. Nang makita ng galit na ina ang anak na naglalakad sa tabing kalsada ay kaagad itong hinambalos ng sanga ng punong kahoy. Hindi pa nakontento ang ina, kinaladkad pa pauwi ang bata na hindi na halos makatayo at pagdating sa bahay ay kumuha ng sako at isinilid doon ang anak. Hawak na ng pulisya ang suspect. Galit ng nanay. Grabe. May ano to, palagay ko may diferensya itong nanay na ito. Hawak na ng pulisya ang suspect at sinailalim sa medical and physical exams bago kasuhan ng parricide. Binigyan ng 1 taon ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang mga pulis na overweight para magbawas ng timbang at magpapayat. Pinagbatayan ni Torre ang Section 30 ng DILG Act of 1990 na nagsasaad ng kwalifikasyon para maging pulis. Sa ilalim ng PNP regulation, ang matatabang pulis ay binibigyan ng pagkakataon na magpapayat o ibalik ang kanilang normal na timbang sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Ayan. Pabalait nito, sakaling mabigong magpapayat ang mga pulis ay posible silang tanggalin sa serbisyo. Ayan na. Maliban na lang kung may medical condition na posibleng ilipat sa administrative work. Una nang sinabi ni Torre na kailangang physically fit ang mga pulis upang mas madaling makaresponde at bilang bahagi na rin ng disiplina. Panahon ni mga kilala akong mga general na overweight. Ang lalaki. Oo. Panahon ni Ping Lacson yan nung unang i-introduce yan. Tapos nawala na, hindi na nasundan. Kasi may mga naging PNP chief na tataba Oo, kaya nga. Tanan. At least nag-exercise yun. Merong ritual yun. Si General Debold Sinas, di ba?
Bakit siya ba yun? Siya yun. Oo, hindi naman niya ipinagkakaila yun eh. Hindi naman niya ikinahihiya yun eh. Yun eh naging naging practice na sa PNP nung time niya. Kahit na nakaupo, kahit nga daw mag-meeting lang, dapat magsimula sila sa ganun. Exercise. May mga exercises naman talaga na nakaupo. Na hindi kailangan magpunta sa gym. Hindi kailangan magpunta sa gym o tumakbo sa track and field o ano man. May mga exercises na pwedeng gawin kahit sa loob lang ng opisina. Totoo yun, kumbachero, kasi napagkatatawanan tuloy yung mga pulis. Ba't ang laki ng tiyan mo? Pulis ka siguro, no? Parang gano'n na. Meron ng bago ngayon. Ba't ang laki ng kaha mo? DOH secretary ka siguro, no? May mga gano'n, alaskahan lang. Ayan, tama yan. Ako, PNP Chief Nicolas Torre. Mukhang marami kayong... Fit kasi si General Torre. Oo, walang tiyan. Walang katyan-tiyan yan eh. Saka nagbabike yan eh. Oo, may nag-exercise. Kaya dapat talaga ganun. Ang mga pulis natin na kapag tinawag mo at meron kang ipinahabol, may nakitang snatcher o holdupper, hihingalin pag hinahabol. Kapag sinabing tinawag kang pulis, ikaw ang nakahandang humabol. Kung malaki, sobrang laki, tatawagin ka pa lang ng mag-aalangan eh. Ako na nga lang humabol. Alas 7:15 ang ating oras. Magtanong nga na tayo, mag-update nga tayo sa impeachment. Meron pa bang impeachment? Meron pa ba? May mangyayari bang impeachment? Ano ba ang update? Magtanong tayo sa isa sa mga prosecutor ito, di ba? Ito yung siya po isang ehemplo ng 19th Congress na tatawid sa 20th Congress. Ayan, si Congressman Joel Chua mula sa 3rd District ng Maynila. Kong Joel, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ay, magandang umaga, Ka Tunying, Ka Jerry at sa lahat ng iyong taga-sabay. Apo. May impeachment pa ho ba? Buhay na buhay pa ang impeachment. In fact, ang ating pong Vice Presidente ay binigyan na ng writ of summon at siya ay binibigyan ng 10 araw para sumagot o mag-submit ng kanyang answer. Ng impeachment court. Tama po. Yun ay binigay sa kanila. Pero di ba may iniremand, may ibinalik na yung ang Senado, ang impeachment court sa Congress? Ano na po ba ang update doon? Sa ngayon ay kami ay pinag-aaralan namin lahat ng options. Sa mga susunod na araw siguro kami po ay magsasubmit ng aming mga motions or manifestation. Yung bang pag sinabi ho bang niremand, ibinalik, meron ho bang aktual na ibinalik, papel o mga kung anumang mga dokumento na mula sa Senado o impeachment court ay ibinalik sa Congress? Ang pagkakaalam ko po, meron po. Subalit ito po ay hindi po tinanggap ng ating Secretary ng Kongreso dahil sa amin pong paniniwala, initially ito po ay wala po sa rules. Kaya nga po, nung una po, kami po ay nag-iisip kung kami po ay magsusumite ng clarificatory para malaman kung ano po talaga ang dapat gustong mangyari. Opo, kung anong gustong maliwanagan kami. Ito po yung hanggang ngayon pinag-aaralan namin. Anyway, wala naman po kasing deadline na ibinigay sa amin. Meron pong 2 punto doon sa order ng impeachment court. Una ay maglabas daw po ng sertifikasyon ang House na constitutional yung naayon sa konstitusyon ang inyong ginawa. Pero hindi ba nag-adapt na kayo ng isang resolusyon reiterating your stance na ito po ay constitutional, Congressman? Opo. Nung last day po ng Kongreso, kami po ay nagpasa ng isang resolution na sinecertify na ito po ay naayon sa ating saligang batas at sa House Rules on Impeachment. Ang pinagtataka lamang po namin, kasi po, kung maalala po ninyo, noong nakaraang impeachment, noong panahon po ni
Chief Justice Corona, ang punong hukom, si Chief Justice, si Senate President Juan Ponce Enrile, may ruling na rin po na ginawa tungkol dito na yung impeachment complaint, pag ito po ay binigay po sa Senado, may presumption of legality. Aha. So, kaya nga kami nagtataka kung ano po itong remand o itong pagbabalik po na binigay po sa amin. Opo. Tama. Kumbaga, yung inyong ginawa at ang totoo, tinanggap na rin naman ng Senado, parang nasa Senado na talaga ang bola nun to discharge its duties na itry po yung impeachment. Pero, nandun na nga po yung resolution ninyo may in-adapt na kayong resolution nagawa nyo naman kahit na sabihin natin ito ba'y pagsunod o hindi o pag-comply sa hinihingi ng impeachment court, edi i-adapt nyo, may resolution, i-attach nyo na lang, tapos mag-file kayo ng pleading, pwede bang ganun na lang para matapos na yung, at least yung first... Yun po yung aming pinag-aaralan, kung anong proper pleading ang dapat gawin. Dapat po talaga kasi, kaya naman po namin ito ay pinasa, dahil yun po yung last day. So, we have no way of adopting or passing a resolution except on that day. Ayun. So, kailan ho ito, Kong Joel? Meron bang binigay na timeline ang Wala, doon sa order, wala impeachment court, ang Senado? Wala. Wala naman po. Hindi, saka kumbatsero. Pero ito po ay judicial notice Ang act po na ginagawa ng Kongreso at ng Senado, judicial notice na po ito. Oo, dahil na-convene na yung impeachment court. Saka nakita na public naman yun no? Kong? Ito po ay live na naka-live naman po. Naka-live naman, yes. Po ng ating Kongreso. Okay, so yun po yung isa, nakalagay certification that what you did was constitutional. Number two, yung 20th Congress daw po dapat magsabi na you are willing and ready to pursue the impeachment. Si Kong Joel kasama sa 20. Kasama na kayo din Kasama na kayo sa 20. Pwede nyo na siguro sagutin nyo. Kahit hindi pa nag-uumpisa 20. Hindi po namin maipapasa yun dahil kami po ay nasa 19th Congress. So, wala po kami sa posisyon para sabihin kung ano po ang ninanais ng 20th Congress. And sa tingin po namin, ito ay tingin ko parang bine-verify lang nila yung sinasabi nilang crossover, no? Pero kasi kami naniniwala na wala naman po talagang crossover dahil ang Senado po is a continuing body. So iba po yung posisyon namin dito. So, sa tingin nyo, hindi na kailangan po yung magsalita ang 20th Congress doon? Parang matik na? Matik na, ganon. Kaya po, ito po yung isa sa mga pag-aaral na iniisip po namin. Kung sakasakali po, yung pong, kung ito po ay isa sa mga ika-clarify namin pag nagsumiti po kami ng motion or manifestation. Ano po ba, kayo po ba yung nag-meeting na yung mga may mga aaktong prosecutors? Opo, tuloy-tuloy naman po yung ating paghahanda, tuloy-tuloy naman po yung ating ang aming pag-uusap. Kaya nga po, yan po yung mga bagay na amin pong nais malinawan. Kasi kung maalala po ninyo, nung supposedly nung June 2, kami po ay haharap dapat sa Senado at ito po ay na-move, napunta po ng June 11. Kaso hindi na naman po nangyari dahil nga po dito sa motion na ipinasa po ng Senado. Nakita niyo ho ba yung parada ng mga abogado sa defense team? Mula sa mga bigating law firm. Opo, nung nagsumite po sila ng entry of appearance, ito po ay kanilang ipinarada yung kanila pong magiging pool of lawyers. Paano niyo po tinitingnan yung pong yung entry of appearance na yon? Sa amin naman po kasi ay naniniwala naman po kami sa bigat naman po ng aming ebidensya. Ang amin po ay mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag ito. Nang sa ganun ay mapatunayan naman po namin
punto per punto kada article. Parang familiar yung punto. Punto per punto. Hindi, Kong Joel, ito po ang, hindi ba pwede nga yung sabihin na, total, meron na kayong defense team, bakbakan na lang tayo. Wala na yung mga delaying tactic, bakbakan na lang tayo sa trial. Parang gano'n, di ba mas maganda? Magagaling na may mga abogado kinuha sa Attorney Sig Fortune, Narbasa, Salazar, at andun si Mike Powa. Yun ang matindi. Tama po kayo. Talaga namang kung titingnan po natin yung kanilang lineup o yung parada, talaga namang mabibigat din. Kaya ako naman naniniwala na mabibigyan ng magandang depensa rin ang ating Vice President. Pero may mga nagsasabi, Kumachero, Kong Joel, na ba't ba itutuloy yung impeachment? Ngayon pa lang, pag nagbilangan, talo na yan eh. Ano sagot nyo doon, Kong? Ang sa amin po kasi, bigyan po kami muna ng pagkakataon na mailatag. Kung maalala po ninyo ng panahon po ni Chief Justice Corona, marami rin naman po na nagsasabi na lamang sa bilang ang dating Chief Justice. Subalit nung nailatag na yung mga ebidensya ay nagbago po yung pananaw ng iba. So sa amin po, nabigyan po ninyo kami ng pagkakataon. And then let's see. Dahil ako naniniwala, ang ating mga senador ay mga honorable. At sila naman ay tutupad sa tungkulin na kanilang sinumpaan. At doon po sa, kung babasahin po natin yung kanilang rules, rules on impeachment na ginawa po ng Senado, nakalagay po doon, yung political neutrality ay ina-expect po sa kanila. At sila po ay manunumpa po sila, at doon po sa kanilang sinumpaan bilang senator judge, nakalagay din po doon na dapat sila ay magiging impartial. So ganun kayo ka-confident na sa inyong skills at ebidensya ay kaya ninyong mabago ang isip? Sino bang nakikita ninyong pwedeng mabago ang isip, Congressman, Mr. Prosecutor? Si Senator Amy ba? Kaya ninyo? Si Senator Bato? Si Senator Robin Padilla? Alam po ninyo, at the end of the day, ang taong bayan ay nanonood. Kaya ito po, ang impeachment po ay open for public. At malaki po magiging papel ng media. Kagaya po ninyo. Dito po makikita po natin na talaga naman na lahat magkakaroon ng partisipasyon. So with that, ako naniniwala na marami po sa kanila ang magbabago ang isip. Siguro medyo at kung hindi man po magbabago ang isip, hayaan po natin na humusga ang taong bayan dahil ang taong bayan naman po ay hindi naman po bulag. So, ito po, baguhin lang po natin ng konti yung tanong. No? So, nakita nyo na, I'm sure, nakita nyo na po yung ebidensya na ilalabas po ninyo sa impeachment trial kung sakaling matuloy man. Kayo po ba ay kumbinsido that with the evidence at hand, yun po ay enough to convict Vice President Sara Duterte? 101%. Ganon kayo ka-confident, ha? Tama po. Opo, okay. Kong Joel, maraming salamat. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Congressman Joel Chua mula sa 3rd District ng Manila, isa po sa magiging impeachment prosecutors. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ano kayang mga ebidensyang hawak ni Kong Joel para sabihin niyang 101%? Ganun siya ka-confident na mako-convict at na mababago ang isip ng ibang mga senador na ngayon pa lang mayroon ng may desisyon ngayon pa lang. May nangahalas ka nga sabi, hindi totoong 16 yung defense lawyers ni BP Sara. 34 yan. Kasama yung mga senador. Oras po natin. Mr. Jalamtang, Chityam Yapwehon, 7:28 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Tropical. Hindi na yan ng mga jeepney drivers. Baka naman tinuro lang sa kanila ni Giselle yan. Ito sasabihin niya, this is you. Ikaw, ganito naman ang sasabihin mo, ha? Alamin nga natin. Alam mula kay direktora. Hindi na mayora.
Natatawa siguro yung ibang mga reporters na nakikinig sa atin eh. Yung trabaho namin yan. RH15, Giselle Ricaport. Coming, Giselle! Ka Jerry Katunying Ano? Ano sa imo? Hindi, magaling magsalita. Talaga? Kusa nila yan, ha? Kusa. May mga kanya-kanya silang posisyon. Matabang sila ka Jerry Katunying, yung isang grupo nga ng mga jeepney drivers na namumurong pisong taas pamasahe sa gitna ng patuloy na pagmahal ng petrolyo, epekto ng tumataas na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo ng MD Bahoda at kasapi rin ng piston na si Eduardo Buena, hindi sagot yung provisional increase kundi problema pa raw na magkakaroon ng domino effect sa iba't ibang sektor. Bukod sa hindi naman daw tumataas yung sweldo ng mga manggagawa, mababaliwala rin yung dagdag pasahe kung hindi naman mapigil yung pagmahal ng diesel. Sabi ni Buena, kung talagang wala ng opsyon o magagawa yung gobyerno, suspindihin muna yung excise tax sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law at ang Value Added Tax o VAT. Panahon na rin daw na pakinggan. So sa halip na taas pasahe, suspindihin na lang yung excise tax. Tingnan mo na yan. Actually, Jerry Katunying, matagal na rin daw nila kasi yan na ipinapanawagan. Kasama yung pagbasura sa oil deregulation law para maibalik yung kontrol sa nasyonal na pamahalaan. Ang sabi pa noong transport leader, pumapalo na daw ngayon sa 250 kada araw yung nawawala sa kanilang kita dahil sa walang prenong taas presyo sa diesel. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Malaki nga na epekto sa mga mananakay, siyempre. Ang kailangan natin dito, yung ibaba ang presyo ng diesel para lahat nakikinabang. Malaking malaking issue yung tataas na naman ang pumasahe. Ayaw namin kami mga piston, ayaw namin kahit kailan hindi kami humingi ng taas pumasahe. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, siya nga ho pala, muling nagpapaalala ang PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, dito sa kanilang Packhuntest na para sa mga photographers. Kailangan lang picturean nyo lang. Pipicturean nyo lang. Ang kasama ho rito ang mga professional and amateur photographers na edad 16 years old pataas. Ayan, sinabi po ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Ayan, maaari pong isumite ang photo entry sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile at drone. Yun, 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya at ang lalaki ng premyo. Talaga. Tatanggapin po ang entries hanggang July 31 na lamang. Kaya ano pa hinihintay nyo? Shoot na! 7:38 ang ating oras. Isinugod sa ospital si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves matapos na mamilipit sa sobrang pananakit ng tiyan. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, dakong alas 7 ng gabi noong Lunes nang dumaing ng pagsakit ng tiyan si Teves. Binigyan ng dating kongresista ng gamot, ngunit hindi umigi ang kondisyon, ay inirekomenda ng doktor na isugod siya sa pinakamalapit na pampublikong ospital mula sa Camp Bagong Diwa. Sinabi naman ng legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na ilalim ito sa isang major surgery, ngunit hindi binanggit ang kung anong kondisyon. Bunsod dito, kinailangan anyang ilipat ng ospital na may karagdagang kagamitan at pasilidad si Teves alinsunod sa protocol sa BJMP para sa serious emergency cases. Ipinalam na ng kampo ni Teves sa korte ang kinakaharap na kondisyon at hinihintay na lamang ang desisyon ng hukom. Mahigit 20 opisyal ng Pilipinas na nasa official travel sa Israel ang na-trap matapos isarang airspace nito sa gitna ng missile strike ng Iran. Kabilang sa mga opisyal na naipit ngayon sa Israel ay 2 party list representatives
17 mayor at 4 na Philippine delegation na nasa study mission sa Israeli dairy industry na sina Assistant Secretary Benjamin Alvarez, Executive Director Liza Batad ng Philippine Carabao Center, Rowena Bautista at Angelica Escanilla, mga opisyal ng National Dairy Authority. Kasama ring naipit sa grian ng Israel at Iran sina Barugo Mayor Aaron Balais ng Leyte, Lawaan Mayor Athena Mendros ng Eastern Samar at Hindang Leyte Mayor Betty Cabal. Ayon kay Israel Ambassador Ilan Flush, dumating sa Israel ang karamihan sa mga opisyal sa pagitan ng June 7 at June 9 para sa official training at work visit at nakatakdang bumalik ng Pilipinas sa June 20. Sinabi ni Flush na nasa mabuti namang kalagayan ng mga opisyal ng Pilipinas at ginagawa daw po nila ang lahat ng paraan para maging ligtas ang kanilang pagbabalik sa bansa. Nakambang tumaas ng piso ang pasahe sa mga pampublikong jeepney sa susunod na linggo sa harap ng serye ng oil price hike dulot ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay LTFRB Chairman Chopilo Guadis Jr., posibleng pagbigyan nila ang dati ng petisyon ng mga transport groups para sa 1 peso provisional fare hike. Sa harap ito ng patuloy na pagsipa ng presyo ng krudo sa world market. Nilinaw ni Guadis na ang 1 peso across the board fare increase lamang ang kanilang papayagan at walang dagdag sa succeeding kilometers. Nangangamba naman ang mga commuters sa nakaambang taas pasahe dahil posible itong magdulot ng pagtaas naman sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Posibleng sumipa ng hanggang 3 piso kada litro ang presyo ng langis sa bansa sa susunod na linggo. Ibinatay ito ng Jetty Petroleum sa kalakalan ng Minaf Platte, Singapore noong Lunes, kung saan ang presyo ng diesel ay tumaas na ng higit 3 piso kada litro habang ang gasolina naman ay tumaas na mahigit 2 piso kada litro. Sinabi ni Jetty President Leo Bellas na bagamat masyado pang maaga para magbigay ng mga numero, ang potential increase sa pump prices ay maaaring maging malaki kung ang presyo ng MOPS o Minaf Platte Singapore ang gagamiting reference ngayong linggo. Susunod! Dito mo! Sino itong aktres na syota ng isang aktor na kinaiinisan daw sa set ng kanyang bagong teleserye dahil prima donna ang dating? Opo, bakit kaya? At taxi driver na ng hold up ng doktor arestado sa Maynila. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng 742. Pangunahing balita. $7:49 ang ating oras. Taxi driver na sangkot sa pang-hold up ng doktor arestado. RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony Jerry, arestado sa ikinasang follow-up operation ng Police Manila ang isang taxi driver na kasabwat umano sa pang-hold up sa isang doktor sa lungsod. Kinilala ang naaresto na si Reynaldo Belga, 66 anyos na residente na sa Pioquito, Malbar, Batangas City. Sa investigasyon ng MPD Station 8 o Santa Mesa Police Station, sumakay ang biktima sa Amangeline Taxi na may plate number ARA-4776 na minamaneo ng suspect sa Santa Mesa para magpatid sana sa Cubao sa lungsod ng Quezon. Pero pagsapit ng Aurora Boulevard malapit sa isang mall sa Magnolia, Quezon City, ay huminto ang taxi driver kung saan may biglang sumakay na lalaki. Saka siya binusalan sa bibig at nawala ng malay. Nagising na lamang ang biktima sa bangketa sa bahagi ng Rosario, Pasig City at dito na siya humingi ng tulong sa mga otoridad para makauwi. Agad siyang nag-report
sa pulis ang doktor at sa tulong ng CCTV ng barangay ay naaresto ang taxi driver sa Paloquera pero hindi na nabawi ang mamahaling cellphone ng biktima at perang aabot sa 8,000 piso. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Oy, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad sa inyong bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, happy birthday daw kay Ralph Fuentes, Kuya Ralph Fuentes. Happy birthday. Binabati ka ni Rico G. Rico G. Uy, totoo ba? Si Rico G, si Rico umalis na rin? Ganun ba? Rico, totoo ba yon? Ngayon ang opisyal ng gobyerno. Oo, talaga. Hindi kapituko. Yo! Kuyang Elsa Bartolome, magandang morning. Ganon din kay Ka Jerry Labasan at kay Ka Beth at kay Mike Santa Maria at kay Ate Sel dyan sa sila raw ay andyan sa Angono, Rizal. Ayan. Uy, Kuya Jerry, nakausap ko na yung Kuya JLL, nakausap ko na yung kinauukulan. Ang laki pala ng problema niyan. Ang laki ng problema. Ang laki pala ng problema niyan. Di ba at ginagawa na daw ginagawa ng paraan. Pero medyo mahirap. Mahirap, sobrang hirap. JLL, alam mo na, medyo mahirap yung ginagawa. Hirap. Ang hirap. Kaya mabuti siguro gayahin mo si Secretary Art Tugade Secretary Art. Ang tinitingnan niya ay reliable at stylish crossover SUV na hindi ganong mahal, hindi aabot ng 1 milyon piso. Yan yung all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines. Siguradong para sa inyo ito. Alam mo ba kung magkano to? 998,000 pesos lang. Yon. Meron ka ng crossover SUV. Ito po'y merong 1.5 liter 4-cylinder engine paired with 9-speed CVT transmission para sa mas suwabe at fuel efficient na drive. Poging-pogi pag tinignan yan. Nakikita niyo po ba mga kapamilya, mga kapuso? Tingnan mo nga naman, tuwing sasakay ka dyan, parang binata ang dating mo. Talaga naman. Yan sa labas. Sa loob yan, kumbachero, nitong Tiggo Cross, may sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. Tingnan mo na yan. Mas convenient lalo na para sa inyong long distance road trips kasama ng inyong mga mahal sa buhay, para naman sa inyong peace of mind at worry-free ownership. Ang all-new Tiggo Cross ay may 5-year bumper-to-bumper warranty, 3 years of free roadside assistance at 3 years of free preventive maintenance service o PMS. Kaya Engineer JC Ancheta, ano pa hinihintay mo? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive na ang all-new Tiggo Cross. Yun! Bayan Katunying at Ka-Jerry 2x2. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na! Kuya Boy Fabian, gamitin mo na ang iyong bolang kristal sa panghuhula mo. Dr. Carol Duca, happy birthday din daw kay sa nurse na si Jolly Geronimo and attorney Nonoy Duca. Ngayon ay petsang June 18. Birthday pala ngayon ni Kuya Lance Espiritu Pangilinan. Kuya Lance, happy birthday. Tingnan mo naman yung pangalan ni Lance, pinagsamang Lance Gokongwei at Manny Pangilinan. Abay talaga. Bigatin. Kaya sigurado, itong batang to, napakahilig po naman sa basketball. Nag-MVP to sa San Mariano Magaling. Bagya lang umakyat tumangkad kesa sa Rino pero ang galing mag-basketball. Talaga. Pakibati rin daw ng good morning and happy listening ang computer technician na tumulong sa Ideal Vision, si Mark Joy Liemit, sabi ni Dr. Jessica D. Ay, magandang morning din pala kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Aba, ano ba balita sa mga koleksyon natin dyan? Kayo ba'y nakaka-target? Dapat lang. Dapat nakaka-target. Dapat nakaka-target. Lalo na yung mga collector dyan, na naman itong mga nakakaraan, ni minsan
Hindi man lang naka-target. Pagka Abay, dapat pag hindi nakaka-target, abay alam niyo na gagawin niyo. Alam na gagawin. Alam na this. Ma'am Grace Kabisada ng PNB San Andres. Magandang morning. Eto, sino ba itong actress na prima donna raw? Na ito pa namang actress na ito ay may shotang aktor. Ganun? Pero ngayon ay kinaiinisan sa kanyang bagong teleserye dahil prima donna. Baka naman acting lang yon. Baka nga naman kasama sa acting yon. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago ako mag-report, nakakaloka sa super mega na kabayo, inip na si Mami Sherry Ramirez. Uy, nami-miss na natin si Mami Sherry Oo. Wala ba tayo dyan? Ito. Ayan, para sa kanya yan. Mami Sherry. Mami Sherry! Mami Sherry! Mami Sherry! Di ba? Love na love natin kay si Mami Sherry Ramirez. Nakakaloka si super mega na. Oy, nakikinig sa'yo si RD Roneltan pagbutihan mo Si RD. Mercado, of course. Yan. Huwag natin kalimutan yan. Siyempre naman. Of course, yung kaibigan din natin si Mayor Wes Gatchalian. Anyway, nakakaloka si Super Mega, nakakabaliw ang naturang actress na sumisikat. Ngayon pa lang siya nagkakaroon ng pangalan pero feeling niya sikat na siya. Talaga? Kailangan pakisamahan sa grupo nila. Well, base sa nakarating sa ating balita, madalas daw ay sakit ng ulo ito ng staff dahil marami itong arte. Nakukunan at lahat ay hindi pa pwede dahil wala pang makeup, hindi basta-basta dumarating ng mas maaga sa taping. Kaya naman daw ay tumagal ang kanilang series dahil na rin sa pagiging prima donna ng naturang actress. At hindi kasama sa acting yun, ha? Hindi kasama sa acting. Pero ang role niya rito sa series na to ay matapang talaga siya. Baka naman na-internalize lang. Pero hindi. Kasi ang sabi, likas daw talaga itong maldita. Likas daw itong prima donna. Sino ba ang shota niyan? Abay, isa ding aktor. Ganon. Gusto ko lang sabihin, Huwag nyo nga ginugulat. Alam nyo, may pagkamali-mali ako. Yung isang kakilala ko na mali-mali kung ano-anong mga pinagsasabi Naku, masabi ko na may kapangyarihan siya. Lalo pa kung mapag-uulit-ulit mo yung pangalan. Binuulit yan. Ang naturang actress na prima donna sa kanilang TV series ay si actress. Yan, may second letter sa Filipino alphabet ang kanyang name song. Yan. Sa letrang ba? Sa letrang B. Testing to. Yan ang ating DZRH Pisatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Paano? Nahulaan nyo ba? Ninong Dong Tolentino, wag mo na masyado, ite-text ko na lang sa'yo. Dean Jaime Ebañas, magandang morning. Sabi niya, pag sumunod sa Senado, sigurado makukure yung defect or infirmity. Ayun. So ang gusto niya, sumunod na lang. Pwede naman yun. Pwede naman, para matapos na nga yan. Kasi ang importante dyan ay, ang tinutukoy po namin ni Combachero ay impeachment. Wala nang palitan ng maaanghang na salita yung mga prosecutors at saka mga senator judges. Total, ready naman na ang defense. Di tuloy na. Talaga. Matapos na rin kaagad. Totoo yan. Pag nakita nyo po yung battery of lawyers, ni VP Sara, kung ikaw man si VP Sara, magiging kampante ka. Kasi ang gagaling nitong mga abogado na to. Attorney Siegfried Fortune pa lang, boundary ka na. Talaga. Tapos may Narvasa pa. Narvasa hindi lang pa. isa, dalawa pa. Dalawang Narvasa. At may POA pa. Ayun. Sabi nga nila, POA, ginhawak. Bye! Happy weekend! Woo! The
daming bayan. Susunod na. Long after the thrill of living is gone. Bigyan ka, Mali. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.